Tiya, mukhang... Hindi ko na ipagpatuloy ang aking sasabihin dahil sa takot nang makita kong naglalaway siya at nakangisi. Dahil sa labas ng bansa nagtatrabaho ang aking tiyuhin, ay gano'n na lamang ang pagpapasalamat ni Tia Pipay sa akin. Mabuti naman at naisipan mong dito sa bahay magbakasyon. Wala rin kasi akong kasama rito eh. Sabi pa ni Tia, nasa 6 na buwan na kasi ang kanyang ipinagbubuntis. Kaya medyo nababahala raw siya, lalo na kapag dumating ang gabi. Opo, Tiya. Naisip ko po baka wala po kayong kasama. Kaya dito na lang po ako magbabakasyon. Sa lahat kasi ng tiyahin ko, ay si Tia Pipay lang ang nakakaangat. Samantalang kami naman ay halos isang kahig isang tuka lang kada araw. Dahil doon, mas pinili ko ang magbakasyon sa bahay ng aking tiyahing yon. Isang gabi, sa aking pagkakatanda, ay nasa 2nd araw na ako roon kina Tia. Dahil naubos ang aming ulam noong pananghalian at hindi man lang kami nakapunta sa palengke. Pareho kaming napaisip ni Tia Pipay kung ano ang aming uulamin. Tiya, ano pong ulam po natin? Huwag ka nang mag-alala, ako na ang maghahanap sa labas. May karinderya naman dyan at tsak na may ulam silang ibinebenta. Agad siyang dumukot ng pera sa kanyang pitaka at nagsimulang maglakad patungo sa pintuan. Pagkarating ng aking tiyahin sa pintuan ay agad akong nakaramdam ng pagkabahala. Nagdadalang tao kasi siya at wala man lang siyang sapin sa kanyang ulo, maging sa kanyang tiyan. Ako na po, Tiya. Baka mapano ka po sa labas. Buntis ka pa po. Agad na napalingon sa akin ang aking tiyahin at napangiti. Dahil doon, naglakad ako papalapit sa kanya at kinuha ang kanyang pera. Sinabihan niya ako na mag-ingat at wag nang makikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Tumango naman ako sa kanya. At nang maibigay niya sa akin ang perang pambili ng ulam, ay walang pagdadalawang isip akong lumabas sa kanyang bahay. Pagkababa ko, agad akong pinanindigan ng aking balahibo sa batok. Hindi ko alam kung ano ang dahilan noon. Kaya sinubukan kong isawalang bahala na lamang yon. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa natanaw ko na ang karinderya kung saan ako bibili ng ulam. Napangiti na lang ako at nagmamadaling maglakad patungo roon. Subalit bigla akong natigilan nang may tumawag sa akin. Ining, saan ka pupunta? Bibili ka ba ng ulam? Napalunok ako ng aking laway at halos mapaigtad na sa sobrang gulat dahil hindi ko inaasahang may magsasalita sa aking likuran. Gayunpaman ay napalingon ako at napatingin sa gawi ng nagsasalita. Nakita ko ang isang matanda na may dalang isang basket. Nang makita niyang napalingon ako sa kanya, ay muli niyang inulit ang tanong niya sa akin. Dahil doon, ay napatugon ako. Doon lang po, bibili po ako ng ulam. Inutusan po ako kasi eh. Napangiti ang matanda sa akin at nagwika ulit. Sinong tiyahin? Ang buntis ba? Kita kong mas naging malapad ang pagngiti niya nang mapatango ako. Walang ano-ano ay nagwika ulit yon. Huwag ka nang bumili ng ulam. May laing ako rito. Ito na rin naman ang huling supot eh. Kaya ibibigay ko na sa iyo. Pagkatapos magwika ng matandang yon, nakita kong napangisi siya sa akin.
Agad akong umiling bilang hindi pagsang-ayon sa kanya. Wag na lang po, Lola. Bibili na lang po ako ng ulam. Baka magalit po si Tia. At mabilis na naglakad patungo sa karinderya. Hindi ko na siya nilingon pa dahil naisip ko ang sinabi ni Tia. Na wag daw akong basta-bastang kakausap sa mga hindi ko kakilala. Tumungo nga ako sa karinderya para sana bumili ng ulam. Subalit sa kasamaang palad, ay wala nang natitira sa mga ibinibenta nila. Dahil doon ay nagpasya akong umuwi at sabihan si Tia sa kung anumang plano niya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at mabilis akong naglakad pa uwi. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad noon nang biglaan akong hinarang ng matandang babae. Kunin mo na ito, Ineng. Sayang din naman ito. Sa inyo na lang ito nang makauwi ako. Dahil sa pagpupumilit ng matandang babaeng yon, kinuha ko na lang ang iniaalok niyang laing at nagpasalamat. Pagkatapos, umuwi na ako. Hindi ko na alam kung saan yun napunta dahil hindi na rin ako napalingon pa. Pagkarating ko sa bahay ni Tia Pipay, ay agad kong sinabi sa kanya na wala nang binbentang ulam sa karinderya. Buti naman po binigyan po ako ng ulam. Ito na lang po ulamin po natin, no? Napatingin naman si Tia Pipay sa laing na dala ko at binusisi niya yon. Ilang sandali pa ay tumango siya sa akin. Sige na, ito na lang muna ang ating uulamin. At tumango naman ako. Agad din kaming kumain ng aming hapunan noon. Nasa kaligitnaan kami ng aming pagkain noon nang matigilan si Tia. Dahil doon, agad ko siyang tinanong. May problema po ba, Tia? Napatitig siya sa akin at nang akmang magsasalita na siya para sagutin ang tanong ko. Pareho kaming nagulat sa kung anumang kumalabog sa aming bubungan. Pareho kaming napatingala at nang hindi na nasundan yon, naisip naming baka sa ngalang yon ng puno na nahulog. Pagkatapos naming dalawa sa pagkain ay agad kaming nagpahinga. Dahil iisang silid lang ang mayroon sa bahay ni Tia Pipay, natulog kami sa iisang kwarto. Ilang sandali pa, narinig kong napaungol si Tia. Tinanong ko siya kung ano ang problema niya. Sobrang sakit ng tiyan ko. Kanino ba talaga galing iyon? Hindi kaya ang matandang iyon ay isang... Hindi na ipagpatuloy ng aking tiyahin ang kung anumang nais niyang sabihin dahil muli kaming nakarinig ng ingay sa bubungan. Noong mga panahong yon ay hindi nakalabog, kung hindi mga yabag na parang nag-iingat na mahuli. Ano po yan, Tia? Wala naman po kayong pusa, ah. Napatingin naman siya sa akin at sumenyas na wag na munang maingay. Tumango na lang ako sa kanya noon at kagaya niya ay nagmatsyag na lang sa paligid. Makaraan ang ilang sandali, may narinig kaming mahinang paghuni ng tiktik sa ibabaw ng bubong. Kasabay noon, bigla ang napaungol ng malakas si Tia at sinabi niya sa akin na sobrang kirot ng kanyang tiyan. Habang nasa ganoong sitwasyon noon ang aking tiyahin, ay narinig kong parang nananabik pa ang nilalang sa ibabaw. Subalit ang labis lang naming ipinagtataka ay hindi pa rin nawawala ang kirot sa tiyan ni Tia Pipay. Sabi pa niya ay naninigas din daw yon. Pero hindi niya alam ang dahilan. Pareho na lamang kaming napatitig sa dingding.
Nang sa hindi namin inaasahan, ay may narinig kaming kumalmot. Dahil doon, naglakas loob na ang aking tiyahin na magsalita. Alam kong aswang ka. Sisigaw ako para makahingi ng tulong. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan sa aming paligid. Kinumusta ko ang kanyang pakiramdam. Pero ang sabi niya ay masakit pa rin ang kanyang tiyan. Pakasalain po yan. Hindi kaya aswang yung matanda? Malamang ay dayo iyon dito at baka may kung anong nilagay siya sa laing para sumakit ang tiyan ko ng ganito. Nang sa gayon ay madali niyang makukuha ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin namin. Pero ang tanging sabi niya sa akin, Magbantay ka lang sa paligid at kahit na anong hayop ay huwag mong papasukin sa bahay. Baka magkukunwaring hayop ang aswang at magagawa niya tayong pasukin dito. Saktong pagkatapos magwika ni Tia Pipay ng mga katagang yon, nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bintana na parang sinisira yon. Susubukan ko na sanang lapitan para siguruhin nakasara yon ng maayos. Subalit pinipigilan ako ni Tia. Huwag kang lalapit dyan. Baka kung ano pa ang mangyayari sa'yo. Alalayan mo na lang ako. Nasinunod ko naman. Mula sa silid ay lumabas kami at tumungo sa sala. Kinuha rin niya ang isang lumang punyal na pagmamay-ari pa raw ng ama ng kanyang asawa. Sige, pumasok ka rito sa bahay at lapitan ako. Titiyakin kong dila mo lang ang walang latay. Saktong pagkatapos magwika ng aking tiyahin ng mga katagang yon, ay may kumalabog sa bintana ng silid. Pareho na lang kaming napako sa aming pwesto nang makita naming sira na ang panara ng bintana at may isang mabalahibong nilalang ang tumambad sa amin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga at ang kanyang nguso ay medyo pahaba na kagaya ng sa baboy. Hala, lagot na po tayo. Ano pong gagawin pa natin, Tia? Tanong ko sa kanya habang nanginginig dahil sa takot. Hindi siya sumagot. Sa halip ay humakbang siya at muling napasigaw. Lumapit ka rito. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Akala mo ba ay hindi ko alam na ikaw ang matandang nagbigay ng laing sa aking pamangkin? Sige, lumapit ka nang mataga kita. Matapang na sigaw ni Tia Pipay. Narinig ng aswang ang pagsigaw ng aking tiyahin. Kaya lumabas siya sa silid. Pagkalabas niya ay agad niyang inilabas ang kanyang dila at nagsimula siyang maglaway na parang hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Pagkakita niya kay Tia, ay agad yung umangil. Pansin kong nanginig ang kanyang katawan. Kaya napawika ako sa aking tiyahin. Nakakatakot po yung aswang, Tia. Umalis na po tayo dito baka meron po nagyari po. Kung may aalis man dito, ay hindi dapat tayo. Kung hindi iyang aswang na iyan. Sigaw ni Tia habang iwinawasiwas ang kanyang hawak na punyal. Ngumisi lang ang aswang at nagsimulang humakbang palapit sa amin na parang hindi natitinag. Dahil doon, mabilis na napaatras si Tia Pipay. Subalit patuloy niyang iwinawasiwas ang kanyang punyal. Mas mabuti pa, lumabas ka at manghingi ng tulong. May pag-aalalang wika ng aking tiyahin. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at mabilis akong tumakbo patungo sa labas. Pagkalabas ko ay sigaw ako ng sigaw para manghingi ng tulong. Subalit parang may kung anong dahilan,
ay walang kahit ni isang kapitbahay ni Tia ang lumabas. Walang ano-ano ay may isang matandang babae ang naglalakad patungo sa aking direksyon. Dahil doon, mabilis akong nanghingi ng tulong sa kanya. Inilahad ko ang nangyari at ganoon na lang din ang kanyang pagkataranta. Tayo na at puntahan natin ang tiyahin mo. Baka kung ano pa ang nangyari sa kanya. Noon din ay bumalik kami sa bahay ni Tia Pipay at kahit na malayo pa kami, ay dinig namin ang pagsigaw niya. Dali-daling pumasok ang matandang yon sa bahay ni Tia at nasa likuran lang niya ako. Lumayas ka ritong aswang ka. Tama nga ang hinala ko na dito ka na naman gumawa ng kababalaghan. Nang panahong yon ay nakalumpasay na si Tia habang umiiyak at hawak ang kanyang punyal. Dahil doon ay agad ko siyang inalalayan para makatayo. Ayos ka lang po ba? Oo, mabuti nga lang at nakarating kayo kaagad. Habang nasa ganoong sitwasyon kami, ay naging salitan ang pagtitig ng aswang sa aming tatlo na animoy nag-aabang kung sino ang unang susugod sa amin. Walang ano-ano. Napahakbang ng paabante ang matandang kasama namin at may kung anong ibinulong sa kanyang sarili. Sa oras na hindi ka aalis dito, titiyakin kong mamamatay ka gamit ang aking salita. Umiling naman ang aswang at pagkatapos ay napangisi. Umangil siya at animoy naghahanda para atakihin ang matanda. Dahil doon ay inihanda na rin ng matanda ang kanyang sarili. Nag-usal pa ulit siya nang hindi namin maunawa ang kataga. At pagkatapos ay itinuro niya ang aswang. Makaraan ang ilang sandali ay napaungol ng malakas ang aswang at mabalasik na tumitig sa matanda. Sa hindi namin inaasahan, ay mabilis siyang lumapit sa matandang nakatayo sa tapat ng pintuan at walang pagdadalawang isip na itinulak yun. Hindi naman nagpadaig ang matanda at agad niyang nahawakan ang aswang. Dahilan para sabay silang mahulog sa labas ng bahay ni Tia Pipay. Tia, ano pong gagawin natin? Hindi kaagad nakasagot ang aking tiyahin dahil nakatitig lang siya sa dalawang nambubuno sa labas. Nagpagulong-gulong sila habang sinusubukang sakalin ang bawat isa. Walang ano-ano. Sinabihan niya akong ibigay sa matanda ang punyal. Subalit nang akong lalabas na sana ako, ay napalingon sa direksyon namin ni Tia ang aswang. Tia, mukhang... Hindi ko na ipagpatuloy ang aking sasabihin dahil sa takot nang makita kong naglalaway siya at nakangisi. Dahil nasa ibabaw siya ng matanda, ay madali siyang nakaalis sa ganoong sitwasyon. Nang mga panahong yon, ay lumundag siya sa ere. Kaya inakala naming tumakas na ang nasabing aswang. Subalit, makaraan na ang ilang sandali, ay may lumapag sa mismong tapat ng aming pintuan. Nakangisi siya at nakalabas ang dila habang walang tigil ang paglalaway. Nakita ko sa mga mata niya ang pananabik at dahil hawak ko noon ang punyal, kahit na minor de edad pa ako, ay naglakas loob akong balaan ang aswang. Pagkatapos kong sabihin yon ay natigilan ang aswang. Napatingin siya sa akin na parang nangungutya pa. Muli ko siyang sinigawan at nang mga sandaling yon ay ipinako niya ang paningin sa akin. Kita kong ibinukan niya ang kanyang bunganga at ipinakita niya ang kanyang pangil sa akin. Parang napako ang aking buong katawan ng mga sandaling yon dahil sa matinding takot na aking naramdaman.
Habang hawak ko noon ang punyal, ay nangangatog ang buong katawan ko. Akmang sasagpangin na sana ako ng aswang ng mga sandaling yon, nang biglaang umatake ang matanda at tinamaan ito ng kanyang kamay ang aswang. Ito po, Lola! Mabilis kong ipinasa sa matanda ang patalim na yon at nasalon naman niya. Narinig kong napamura ang matandang yon at sinubukang saksakin ang nasabing aswang. Subalit mabilis na nakailag ang nilalang. Nang makita kong paatake na sana ang aswang na yon sa kanya ay sumigaw ako. Nandyan na po yung aswang! Subalit sa halip na matakot ay parang natuwa pa ang matanda. Napansin kong may kung ano siyang inusal at nang malapit na sa kanya ang aswang, ay mabilis niya itong itinuro. Saktong pagkatapos niyang ituro ang aswang, ay parang napako yun. Sige, subukan mong gumalaw. Kung hindi man kita napatay sa aming baryo, dito kita tutuluyan. Nagawa mo pang manlinlang sa mga tao rito sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng laing, ha? Ngayon, hindi mo na magagawa iyon. Sinubukan ng aswang ang gumalaw, pero hindi niya magawa. Dahil doon, agad na napalapit sa kanya ang matanda at walang pagdadalawang isip na itinarak sa dibdib nito ang patalim. Isang malakas na ungol ang kumawala sa bunganga ng aswang hanggang sa tuluyan siyang nabuwal sa lupa. Dilat na dilat noon ang kanyang mga mata na parang may kung ano pang isinusumpa para sa matanda. Noong makita yon ng matanda ay agad siyang napawika sa aswang. Mamamatay ka pa! Ang sama pa rin ang tingin mo? Napailing yon at kita kong umusal siya ng dasal. Pumasok ka na, Ineng. Kaya sinunod ko yon. Ilang sandali pa ay itinuro niya ang aswang na nakahandusay sa lupa at sa hindi ko inaasahan ay parang bomba na sumabog ang aswang na yon. Wala kaming narinig na ingay at nang matapos ang pangyayaring yon, ay abo na lang ang natira. Sinabi ng matandang yon sa amin na ang laing na ibinigay ng aswang ay baka may orasyon para sumakit ang tiyan ni Japipay. Sa ganoong kaparaanan daw kasi napapadali ng aswang ang kung anumang binabalak niya. Bago umalis, ginamot ng matanda ang pananakit ng tiyan ni Tja. Nalaman naming isa pala siyang albularya at gumagala talaga siya para tugisin ang aswang na yon. Anya pa, marami na raw kasing nabiktima yon at ganoon na lang ang pagpapasalamat niya sa amin dahil napuksanan niya ito. Ibinigay niya sa amin ang patalim at nagpaalam na aalis. Nagpasalamat din kami sa kanya at tinanaw na lang siyang papalis. Dahil sa nangyaring yon, ay hindi kami nakatulog ni Japipay. Natakot kaming baka aswangin ulit kami sa gabing yon. Mabuti na lang at hindi na naulit pa. Nalaman ni Tjo ang nangyari. Kaya noong umuwi na ako, pinasamahan niya si Tja sa nakatatandang kapatid nito upang hindi na raw aswangin ang aking Japipay.